So ayun, kumusta mga kanoyse? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, another update na naman tayo sa WPS nating mahal, no? So this video is from Philippines Trending News. So meron itong pamagat na kakapasok lang. Grabe na ito. Lahat umalarma na. PBBM, Gibo, Pilipinas, pinaulanan na ang China. Chera na. So yan, bago natin simulan, this video is from Philippines Trending News. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, the title of this video, kakapasok lang, grabe na ito, lahat umalarma na. PBBM, Gibo, Pilipinas, pinaulanan na ang China. Ano kaya yung pinaulan? Pinaulanan ng giyera na. So again, like, comment, share, subscribe. Filipinoise. Start. Walang karapatan ng China, partikular na ang China Coast Guard na manghimasok sa legitimate operation. Ulit. Walang karapatan ng China, partikular na ang China Coast Guard na manghimasok sa legitimate operations ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ito ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Yan ang binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. matapos ang isinagawang humanitarian rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong ika-17 ng Hunyo ng taong kasalukuyan sa bahagi ng Ayungin Shoal na parte ng West Philippine Sea. Sinabi ni Brawner na ang walang ingat at agresibong pag-uugali ng China Coast Guard ay nagdulot ng pisikal na pinsala sa katawan at isang tahasan at malinaw na paglabag sa international maritime laws at sa sovereign rights ng Pilipinas. Ayon pa kay... Tama naman, dapat naman talaga nating ipaglaban kung ano talaga yung sa atin, Yung kung may nakita tayo na lumabag kayo sa international law, So, syempre, paninindigan namin 'yan. Kasi yung China hindi na sila nakabase sa international law, 'Di ba? Kahit nga yung ng UNCLOS hindi na nila nirerespeto, So, tayo yung nasa tama, tayo yung tumindig. 'Di ba? Yung iba nga kahit hindi sila yung nasa tama, ang lakas nilang tumindig tayo pa kaya na nasa tama tayo, hindi tayo titindig. 'Di ba? Tuloy. Brawner, maring kinukundina ng Armed Forces of the Philippines ang nasabing aksyon ng China Coast Guard na hindi lamang lumalabag sa ating mga karapatan sa pandagat na usapin, kundi nagdudulot din ng malaking panganib sa katatagan ng rehiyon. Siniguro pa ni Brawner na mananatiling committed ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas na mapanatili ang rule of law at makipag-ugnayan sa mga international partners upang matiyak ang peace and stability sa buong West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Samantala sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, inaprubahan ng US State Department ang posibleng pagbebenta ng drones at missiles para sa Taiwan na tinatayang nagkakahalaga yan ng $360 million ayon sa Defense Security Cooperation Agency ng Pentagon. Sana nga 'di ba, itong Taiwan parang bibigyan na ngayon ng China kasi syempre nagbabadya na rin yung China sa kanila. May balak na ding lumusob yung China sa kanila. So sana din sa atin sa Pilipinas I think parami naman mag-o-offer sa atin ng mga armas talaga. Ang question lang dyan, if meron ba tayong pera? Diba? Pero I think naman yan nagpapautang naman din sila, pero syempre, mas lalaki yung utang natin. Diba? So sana paghandaan yan ng gobyerno na laanan talaga nila ng pondo if ever na, parang siya ba, meron siyang emergency funds. Something like that if ever na merong war dito sa Pilipinas, di ba? US nga ay nakatalian sa isang batas para sa pagbibigay ng tulong sa Taiwan para protektahan ang kanilang teritoryo sa kabila pa ng kawalan ng formal na diplomatikong ugnayan ng dalawang panig. Ang hakbang na ito ay sa gitna na rin ng pinaingting pa na military pressure ng China laban sa Taiwan. Kabilang na dyan ang paglulunsad nito ng war games sa palibot ng Self-Ruled Island noong nakalipas na buwan matapos ng inaugurasyon ng bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Samantala, sinabi naman ng Pentagon na makakatulong ang naturang arms sale para mapag-ibayo pa ang seguridad ng Taiwan at sa pagpapanatili ng political stability, military balance at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Kabilang nga sa mga armas na posibleng ibibigay ng Estados Unidos sa Taiwan ay ang Switchblade 300 anti-personnel at anti-armor loitering munitions at kaugnay pang mga kagamitan. Anti-personnel? Anong ibig sabihin nun? Walang sakay? Na nagkakahalaga yan ng tinatayang $60.2 million. Ang Alshus 600 MV drones at related equipment na nagkakahalaga pa ng $300 million. Sa iba pang balita, $300 million times 50 or times 58. Ilan yun? Wala tayong calcio. Hirap ng biyatin na. Kasi ang $1 million, if 58 ang $1 ngayon, 58 million pesos na siya. Yung $1 million pa lang yun. So if ever na 10 million, 500 million na yun. If ever na 10 million,
Uy, ang mahal pala, no? Sinimulan na ng Philippine Air Force ang katuwang ang Estados Unidos yung ikalawang edisyon ng Cope Thunder exercise dyan sa Clark Base, dyan sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga. Ayon nga kay Philippine Air Force spokesperson Maria Consuelo Castillo, ay tinatayang nasa 1,000 Philippine Air Force personnel ang kalahok sa naturang pagsasanay na si sentro naman sa palitan ng expertise sa pagpaplano at maging sa execution ng iba't ibang military missions kasama ng kanilang counterparts mula sa Estados Unidos, lalo dun sa Pacific Air Force. Magtatagal ang joint drills para naman sa Cope Thunder 2024-2 sa Hunyo 28 ng kasalukuyang taon. Anya kay Colonel Castillo, layunin ang naturang pagsasanay na maitaguyod ang interoperability ng sandatalakas ng ating bansa, maging nalaman sa pagsasanay sa pagsasagwa ng air at ground operations. Matiyak ang kahandaan ng mga ito para sa isang maayos na kolaborasyon at epektibong pagtugon sa real-world senaryo. Matatandaan na sana lang talaga hindi tayo i-ditch ng US if ever na magkaroon ng war. ang unang bahagi ng Cope Thunder noong Abril 18 hanggang 19 na pangunahing nakatutok naman sa large force deployment exercise. Pilipinas, mga sangkay magpapagawa na ng mga sariling pandigma nagawa mismo ng mga Pilipino para po palagan ang China. Magandang pag-usapan to, mga sangkay. Ayon po dito sa report, mga sangkay, mga barko at maritime assets na gawang Pinoy nais palakasin. Aba, okay to, sa totoo lang, mga sangkay. Panoorin po natin. Tama, para ma-appreciate din natin yung mga scientific or mga expert natin. Hindi nila ibibigay yung serbisyo nila sa ibang bansa ba? Dapat yung mga ganyang tao na maaari siyang magpalakas ng natin, ng depensa at opensa natin. Dapat sila yung nililigo ng mga benefits. 'Di ba? Hindi yung mga politiko na nanghungurap lang naman yung iba diyan. Sila pa yung mayroong mga benepisyo, 'di ba? Dapat silang itong mga expert din natin. Dapat sila yung nililigo talaga ba para hindi na sila pumunta dun sa ibang bansa. Masasayang yung talento nila eh. Doon nila nagagamit sa ibang bansa eh. Dapat lakihan yung sahod nila na pumapantay din sa international para hindi na sila lumabas, di ba? Portado ng isang local shipbuilding company ang target ng pamahalaan na mapalakas ang kapabilidad ng bansa sa depensa. Tiwala sila sa kakayahan nilang lumikha ng mga sasakyang pandagat na pwedeng ikumpara sa mga gawang dayuhan. Kita nyo, nasabi ko naman sa inyo, mga sangkay, dati pa, lagi rin itong sinasabi ni Bongbong Marcos sa kanyang mga vlog nung hindi pa po siya presidente. Ang mga Pilipino ay magagaling na ang ibang bansa lamang ang nakikinabang. Wala lang talagang suporta eh. Kita nyo kaya, sabi po dito, ulitin mo natin, kaya daw po nilang magpagawa ng mga sandatang gawang Pinoy na kaya rin pong ikumpara sa ibang bansa. Talented naman talaga ang mga Pinoy, men. Yun nga lang, doon nagagamit sa ibang bansa. Sayang. 'Di ba? Meron nga yun? Chess player ba yun? Yung, I think, doon nagcha-champion sa ibang bansa. Correct me if I'm wrong. You see that, mga sangkay? Depensa. Tiwala sila sa kakayahan nilang lumikha ng mga sasakyang pandagat na pwedeng ikumpara sa mga gawang dayuhan. You see? Alam niyo, ito pa naman yung problema natin, mga sangkay, kasi wala po tayong mga mandirigma sa karagatan, yung mga equipment. I mean, marami tayong mga Pilipino, matitindi po yung fighting spirit natin when it comes to war. But kung wala po tayong mga kagamitang pandigma, walang silbi yung talento natin, walang silbi yung kakayahan natin na makipagdigma kung wala po tayong gamit. Ngayon ito, Pilipino, gawang Pinoy. I hope na hindi lamang po ito basta kwentuhan. Sana magkatotoo, mga sangkay, no? Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ipinasilip sa mga miyembro ng media ng isang local shipbuilding company ang kanilang pasilidad sa Subic, Zambales na gumagawa ng ilang tactical watercraft at aluminum fast patrol boats ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang din ang mga multi-purpose attack craft di ba? Mga ganito, sila gumagawa. MPAC ng Philippine Navy na may 12 unit. Nagsisilbi itong assault boat ng Navy at naging matagumpay na sa ilang counter-terrorism operation. Di ba? Ayan, mga sangkay, mga gawa po nila. At kaya pa po nilang gumawa ng mas matitindi pang kahalintulad po nito ng mga pandigma sa karagatan. Pero nga lang talaga sila, men. Supplyan sila ng mga materials and then sahuran ng malaki. Wala na, goods ng Pilipinas, makatipid pa. Baka if ever na ganyan, gawan nila ng project ba? Like for example, pangalanan nila ng resurrection, something like that, or the Project Strong, something like that ba, na maglalagay sila doon ng mga Pilipino na gagawa ng sarili nating pandigma na mga sasakyan, barko or whatsoever. And then doon parang mag-add din sila ng mga tawag diyan, students na paaralin din nila. Parang i-tutor natin yung pag-aralin natin yung mga
bata na interesado sa mga ganitong bagay. Halimbawa, kung kailangan natin silang pag-aralin doon sa ibang bansa, sponsor ng gobyerno para if ever na pwede na silang gumawa ng sarili nila or qualify na sila. Yan, gagawa sila ngayon dito para sa Pilipinas. If ever na magiging matagumpay yan at lumaki pa lalo yung production na yan, of course, baka pwede na tayong magbenta tayo sa ibang bansa. Diba? Kumikita ang Pilipinas at the same time lumalakas. Ganun sana eh. Ewan ko kung bakit hindi nila sinisimulan yung ganyang method. Ang problema kasi sa Pilipinas, guys, if ever na simulan yan ngayon ng Marcos administration, if ever na ibang administration na naman yung hahawak ng gobyerno, may mga loko-loko din na ititigil yan. Something like that. 'Di ba? Yun yung kinapangit dito sa Pilipinas kasi ayaw nilang ayaw nilang makita yung ayaw nilang makita yung ginagawa ng past administration. Kaya yung iba tinitigil, something like that, 'di ba? Gaya nung nuclear power plant ni dating President Marcos, yung tatay ni BBM, nung pag-upo daw ni Cory, pinatigil yung niya, mga plano niya para lang hindi siya maalala ng tao. Pangit yung ganun ba? Dapat ipagpatuloy kung maganda naman yung yung plano, 'di ba? Wala lang kasi talagang suporta eh. Ngayon, maganda nito, yung mga barko talaga ng mga pandigma, yung maipagawa, nagawa mismong Pinoy. Maraming Pilipino, may mga talent po talaga. Tapos ang nakikinabang lamang po ibang bansa, di ba? Nakakaulang. Lungkot. Nakakainis kong iisipin mga sangkay na ang daming talentadong Pinoy, tapos ang nakikinabang lamang po yung ibang bansa. Di ba? Kaya noong 2020, kung saan sinagasaan ng isang MPAC unit ang nakaengkwentrong speedboat ng Abu Sayyaf. Isa pa sa modelo ng MPAC ang Mark III. So, marami na palang may pangalan po talaga. Marami na po silang Proven napatunayan. Na unang ginamit noong 2017, may haba itong 17 meters, maximum speed of 45 knots, at armado ng missiles at machine guns. Tatlo sa mga ito ang sumailalim sa refurbishment noong nakaraang taon. Nakatakda ng turnover. Titindi oh. Tingnan nyo naman mga sangkay. Gawang Pinoy po yan. Na mga mandirigma sa karagatan. At sabi pa nga po nila, kaya po nilang tapatan yung mga pandigmang karagatan ng mga dayuhan. International. Ganun po katindi. Kaya mga sangkay, ako, hindi ko talaga... Ito dapat yung sinusuportahan eh. Yung iba naman yung mga proyekto na pinaggagawa. Minamaliit yung talent ng mga Pilipino. Kasi kung hindi talentado ang mga Pilipino, hindi ganun karami yung mga OFW sa ibang bansa. Gusto ng mga dayuhan, gusto ng mga banyagan ang kinukuha ng mga trabahante. Yung mga Pilipino kasi masisipag. At bukod sa masisipag, maabilidad, Creative. matatalino. Yun. Skillful. Maraming Skilled. talento, maraming kakayahan mga sangkay. Kaya nga po ito, di na po ako nakapagtataka. During Ferdinand E. Marcos, pakita ko lang sa inyo. Yan. Ito, Yung nuclear plant. panahon ni Marcos, gumagawa din po tayo ng mga sariling atin. Yung bongbong missile ba? Ito sa halimbawa. Ito sa halimbawa. Ayan, yan. Isa ito sa halimbawa mga sangkay, yung Project Santa Barbara. Yan. Noon, panahon po ni Ferdinand E. Marcos. During Ferdinand E. Marcos, eto po, may mga sarili po tayong weapons. Kagaya po nito. Gawang Pinoy po, mga sangkay. Ano ba ito yan? Ayun. Kagaya niyan. Yan po ay bongbong missile. Hindi ko alam kung ito yung 1. Merong bongbong 1 eh. Ewan ko, may bongbong 2 pa ba yun? Ayan, mga sangkay. Ito, sarili pong atin. Ito. Sarili din pong atin. Diba? Ganyan po kalakas dati. Ayan. Mga sarili. Diba? Kaso lang, wala. Pinapatigil ng yung mga papalit eh. Ewan ko kung bakit ganun yung mindset nila. Ewan ko kung pro-Filipino ba talaga sila or wala, trip lang talaga nilang magpabango ng pangalan nila. Minsan mapapaisip ka rin ba na bakit ganyan sila mag-isip? Bakit sobrang hate nila yung past administration eh? Hindi naman ginawa yun ng past administration para sa sarili nila eh. Ginawa naman nila yun para sa kapilipinuhan eh. Tapos ititigil. I think ito yung ito yung call dati ni Manny Pacquiao na, Mr. President, naawa ako. Bakit? Ewan ko, correct me if I'm wrong na lang, hype. Si Pacquiao ba yun? Na parang nagsasalita siya doon na, Mr. President, bakit ganito yung mga ibang politiko natin na maganda naman yung plano nung nakaraang mga politiko? Bakit hindi nila tinutuloy? Yun, sobrang nalulungkot si Pacquiao doon kasi halimbawa ganyan, if ever na maganda naman yung motibo, maganda naman yung
pakay ng mga proyekto nila, bakit di na lang ipagpatuloy? Bakit naha-hurt yung mga ego, mga pride nyo? Hindi naman about yan dyan eh. Hindi naman yan sa mga ego nyo. Kung nakitaan nyo na ini-enjoy ng mga Pilipino, nakakatulong sa mga Pilipino, bakit nyo pa ititigil? Diba? Sobrang bitter ng ganun, men. Dapat sana kapag nanalo ka na, proceed ka na. Kung ipagpatuloy mo, wag ka nang masaktan kasi yung past administration na gumawa ng mga proyektong yan, hindi naman pera nila yung ginagamit yan eh. Pera naman ng taong bayan. Kaya ikaw, as your part, kaya nga pinaupo ka dyan kasi nag-aano din sila na papagandahin mo yung Pilipinas. Tapos ititigil mo yung plano ng past administration na maganda naman, may naitutulong sa mga tao. Diba? So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo dito, guys? Comment down below. So, again, that's from Philippines Trending News. Sangkay Chanjan TV. Supportahan nyo rin yan. Tapos, syempre, before you leave, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Filipino IC. So, yun lang naman yun. As usual, itong WPS up until now ay talaga, sobrang gulo pa rin. At asahan natin na mas gagrabe pa to kasi syempre yung bansang China ay mas nagiging aggressive din sila. So, sana matigil na sila at my goodness. Kahit malabo siyang matigil, we will still hope na matigil or magising sila. Grabe kasi. Di na natin maintindihan yung bansang yan kung ano talaga yung trip nila sa buhay. Hindi nila sinusunod yung international law. Diba? Kung tutuusin, kaya nga tayo may international law kasi meron nga mga ganitong senaryo, diba? Na hindi magkakaintindihan ng mga bansa-bansa. Kaya, para maiwasan yun, meron tayong tinatawag na international law. Tawag dyan. Meron nga tayong nakalimutan ko yung pangalan nun. Parang, peacemaker siya ba? Na, tawag dyan. Siya yung sa mga bansa na nag-aaway-away. Diba? Nakalimutan ko anong term nun eh. Basta something like that. Sana magmahalan na lang tayong lahat. Pero at the same time, if ever na ganito, itong issue kasi sa WPS, kahit kasi yung pagpapakumbaba natin sa China, wala eh. Hindi sila tumitigil sa pinagagagawa nila, diba? So, hindi naman pwedeng ibigay na lang natin basta-basta yan kasi yun nga, territory naman natin yan. And syempre, if ganyan klase nga ng bansa ang ito-tolerate mo, hindi mo aasahan kahit na ibigay mo yung WPS sa kanila. Hindi matatapos yan dyan eh. Mag-e-expand pa rin talaga yan. Yan na yung some kind attitude siguro nila or nasa budhi na siguro nila yan. So, yun. If ever na talaga, tumindig ka. Diba? So, yun lang naman. Grabe. Tsaka, yun, saludo na din sa mga kababayan natin Pilipino na nag-effort na mga nila, gumawa sila ng mga some kind natin. At syempre, sana suportahan talaga sila ng gobyerno. Paliguan sila ng napakaraming benefits at the same time alagaan sila. Kung need nilang paaralin sa ibang bansa para mas lalong mapalawig yung mga kaalaman nila, dapat gawin yun ng gobyerno, dapat sagot lahat ng gobyerno. Para yun, hindi din tamarin yung mga manggagawang Pinoy natin ba? At wala, malay natin, yan na yung some kind game changer para sa Pilipinas, di ba? So yun, amasa lang talaga tayo na maging talaga, tawag dyan, mafi-figured out nila yan kung paano nila yung gagawin. So I think hanggang dito lang muna. Again, Filipino IC, Philippines Trending News, Sangkay Chanjan TV. So yeah, Filipino is out. Filipino IC is out. So like, comment, share, subscribe. Again, Filipino IC is out.